Ito mga kapare ko ay ang bagong-bagong gaming phone ngayon ni Infinix at ito ang Infinix GT 50 Pro. And dahil nga gaming phone ito, alam na ninyo, isasalang natin to sa balagbagang extreme gaming test para malaman natin kung okay nga ba talaga yung overall capability ng device ito, maganda ba yung thermal, makunat ba yung battery at kung ano-ano pa. Bali sa video na to, isasalang natin to sa 10 high demanding graphics game na kung saan ima-max out natin sa pinakasagad na settings or capable sa device na to and lalaroin natin ang tuloy-tuloy at walang humpa. Kaya kung interesado kayo at napapaisip kayo sa phone na to kung goods nga ba talaga siya, tara, pag-usapan natin. Okay, unahan ko na kayo. Pagdating sa setup ng extreme gaming test natin dito, hindi siya kagaya doon sa ating full review na gumamit kami ng phone cooler. So mostly, ang gagawin natin dito is maglalaro lang tayo sa mismong phone at gagamitin lang natin yung built-in liquid cooling niya. Kaya hindi tayo gagamit dito ng kahit anong external cooling fan. Kung gusto nyo malaman yung overall capability ng device ito kapag gumagamit tayo ng phone cooler, pwede nyo panoodin yung ginawa naming full review dahil gumawa kami ng testing doon at doon mas napakita namin yung effectivity ng kanyang liquid cooling kapag meron tayong gamit-gamit na phone cooler. Dito kasi sa extreme gaming test, gusto naming ipakita sa inyo kung ano yung overall nakakayahan ng Infinix GT50 Pro nang walang external cooling. Anyway, quick recap lang tayo sa specs para sa mga hindi pa aware. Meron tayong MediaTek Dimensity 8400 Ultimate chipset dito, which is isang solid na chipset para sa isang mid-range level device. Meron din tong 6,500 mAh battery capacity na parehas nating malalaman kung okay nga ba talaga in terms of balagbagang game. And regarding naman sa ginawa namin dito bago namin simulan yung ating extreme gaming test, unang-una, charge namin up to 100% yung phone. Wi-Fi network yung gagamitin natin since yung internet or mobile data network dito sa amin ay paputol-putol. So kung gagamitin namin yon, mawawala yung reading ng ating FPS meter at hindi kami makakapagbigay ng accurate na data. Pangalawa, gagamit din tayo dito ng thermal imager para mas maging accurate at malaman natin yung ating phone temperature along the way. Gagamit din tayo ng timer para matrack natin yung progress ng ating extreme gaming test. And meron din kami ditong thermometer which is para malaman natin or ma-identify natin yung room temperature nung ginagawa namin yung extreme gaming test. And with that said, tara, simulan na natin at alamin na natin yung overall gaming capability ng device na to. Bale, una naming sinalang dito is itong Wear Windsmith. Bale, sinetup namin to sa pinakasagad na settings niya which is high FPS settings kasi isang settings lang naman yung possible dito. Anyway, pagdating dito, nakakuha tayo ng maximum 32 FPS and then meron naman tayong average na 30 FPS. Meron din mga pagkakataon na nagda-drop tayo dito ng 24 and 20 FPS pero normal lang naman yon dahil sa mga cutscenes na part yan. Pero mostly, stable siya sa 30 FPS as our maintaining. So pagdating dito, hindi ko iniisip na problema to ni Infinix since hindi pa talaga ganun ka-optimize itong Wear Windsmith. And naiintindihan ko rin yan dahil pansin ko sa mga MediaTek chipset na na-testing ko dito, most of them, lalo na dito sa mga mid-range chipset ng MediaTek, hindi supported ang 60 FPS dito sa Wear Windsmith. Which is isa sa mga main reason kung bakit nagiging ideal piliin ng mga Snapdragon chip para sa mga gamers out there since mas mabilis silang optimize ng mga big games out there. And sa buong isang oras sa paglalaro natin dito, wala naman naging problema. And after nun, nakakuha tayo dito ng 39 to 40 degrees Celsius para sa first 30 minutes and then 37 to 39 degrees Celsius naman para sa next 30 minutes. Hinati kasi namin to ng tig-dalawang segment which is 30 minutes and 30 minutes. Kaya pagdating dito, masasabi kong nakakuha tayo ng consistent performance. And after din ng gaming test natin dito, ay pumalo na tayo sa 1 hour mark and battery check muna tayo. May natitira pa tayo na 86%. Bale, nabawasan tayo ng 14% after 1 hour of gaming. And take note nga pala, naka-turn on po yung liquid cooling natin dito para lang malinaw. Hindi po natin turn off. Anyway, yung next game naman na sinalang namin dito is yung pinakamabigat na game currently which is Wuthering Waves or WoWA. Pagdating dito, quality graphic settings, high resolution, and then 60 FPS combo setup la. Bale, ito yung pinaka-maximum na settings sa pwede nating isetup sa game na to. And pagdating dito, nakakuha tayo ng maximum 61 FPS. Pero yung average FPS natin is naglalaro ng 52 to 53 FPS. And then yung pinaka-maintaining naman natin na FPS dito ay naglalaro ng 40 to 45 FPS. And sa loob ng isang oras sa tuloy-tuloy na paglalaro namin dito sa WoWA, stable naman yung overall FPS niya actually. Hindi naman kami nakakuha ng sudden frame drop. Pero may mga part pa rin na nagda-drop siya ng 34, 35 FPS which is pretty normal para sa game na to. Dahil nangyayari lang din naman yan kapag nagtatransition ng mapa and sometimes kapag marami ng skill animation. And also mga
special effects na nare-render ng phone. But at the end of the day, goods yung nakuha natin na frame rate dito and also overall performance, and mas makakakuha tayo ng stable na FPS dito for sure kung isa-setup natin sa lowest or kaya medium graphic settings itong graphic settings ng WUWA. Pero as of now, in terms of playability, nandoon ang Infinix GT 50 Pro. However, pagdating sa temperature nito, dito talaga nagkaroon ng medyo significant drop dahil pumalo lang naman ng 48 degrees Celsius yung ating front and 46 to 47 degrees Celsius naman yung back natin. And both time po yan. Sa first 30 minutes, ganyan yung una namin nakuha, and then sa second 30 minutes para mabuo yung 1 hour, same pa rin na 48 yung front and 46-47 yung back. Which is pagdating dito, talagang iinit itong phone na to pag maglalaro tayo ng WUWA. And take note, 1 hour lang po namin yung tinesting. So possible na mas umangat pa yung temperature neto in the long run. And i-take note nyo lang din na medyo malamig-lamig pa yung kwarto namin nung ginawa namin yung extreme gaming test. Anyway, battery check muna tayo. After naming laruin yung WUWA, pumalo na tayo sa ating 2-hour mark. And dito, may natitira pa tayo na 60%. And medyo alarming din to dahil 40% agad yung naubos after ng 2 hours ng tuloy-tuloy na paglalaro. Anyway, next game naman na sinalang namin dito is itong Genshin Impact. And dito naman, syempre, the same pa rin ang setup natin, highest graphical preset settings, and then 60 FPS combo, which is maximum setup sa kanya. Pagdating dito, nakakuha tayo ng 60 to 61 maximum FPS and average 58 FPS naman in overall. Pero yung pinaka-maintaining natin is naglalaro ng 50 to 58 FPS, which is actually a good FPS kung ako yung tatanungin ninyo. And mapapansin natin na stable lang talaga siya. Pero may mga pagkakataon na nagkakaroon tayo dito ng frame drop, which is 45 and 48 FPS lang, pero panaka-naka lang naman, like papitik-pitik lang, then bumabalik din agad siya sa maintaining FPS niya, which is good kasi yun yung pinaka-needed natin. Kapag hindi siya bumalik sa kanyang maintaining, ibang usapan na yun. And after ng 1 hour ng tuloy-tuloy namin paglalaro dito, goods naman yung overall performance niya. And then nakuha naman tayo dito ng overall temperature na 44 degrees Celsius pagdating sa front and 42 to 43 degrees Celsius naman yung back panel natin. So pagdating dito, mas mababa siya ng konti ng dihamak kaysa sa WUWA. And take note, tuloy-tuloy po namin nilalaro yung mga game, hindi po namin pinapahinga. Kaya ang ibig sabihin na nakuha nating thermal dito, mostly dito yung pinaka-maximum na temperature ng Genshin Impact if lalaroin natin siya ng medyo matagal. Anyway, next naman namin sinalang dito is itong solo leveling. Bale, pagdating dito, maximum settings din ulit, very high graphics and sagad na lahat plus 60 FPS combo. Pagdating dito, ganun pa rin yung nakuha natin frame rate. Nakakuha tayo dito ng maximum 61 FPS and in average 46 FPS. Pero yung pinaka-maintaining niya is naglalaro ng 40 to 55 FPS. Talagang medyo mataas ang fluctuation dito. Kitang-kita naman natin dyan. And kung makikita yung graph naman natin, medyo malalalim yung dips natin dyan. Dahil yan sa transition and also mga cutscenes. Marami kasi yan dito sa solo leveling. I don't know why. Pero in overall, goods yung naging overall performance natin sa solo leveling para sa Infinix GT 50 Pro. Yun nga lang, hindi ganun ka-stable yung frame rate. And actually, ilang beses ko na rin naman to na-discuss sa inyo. Hindi pa din ganun ka-optimize yung solo leveling. Pero based naman sa performance ng phone natin, kayang-kaya niyang i-handle yan. Which is good. And pagdating naman sa temperature na nakuha natin dito, naglalaro lang to ng 44 to 43 degree Celsius. Anyway, walang pahinga-pahinga again. Next naman namin sinalang dito is itong infield. And pagdating dito, sinetap lang din ulit namin siya sa pinakasagad na settings niya, which is very high graphics, 60 FPS combo. Pagdating dito, nakakuha tayo ng maximum 61 FPS again. And then, nakakuha tayo ng average 52 FPS. Pagdating naman sa maintaining, naglalaro ng 45 to 52 FPS at never ko siyang nakita na pumahalo ulit ng 60. Pero meron mga part na kapag nakastay ka lang, nasa 60 FPS siya. So, okay naman yung overall performance natin dito in overall pagdating sa infield. Kung meron man tayong nakuha drop dito, ang pinakamababa is 35 FPS. And that's it. Kaya in overall, playable ang infield dito. Anyway, after ng ilang minutong paglalaro, nakakuha kami dito ng 45 to 44 degrees Celsius. Medyo mainit-init din talaga yung nakuha natin dito since talagang mabigat na game ito. And take note, mga nasa 30 to 35 minutes lang yung playing time namin dito. Kaya medyo na-amaze din kami sa nakuha naming temperature. And after namin maglaro ng infield, pumalo na rin. So 4 hours yung ating overall playing time. And dito, meron pa tayong natitira na 22%. And to be honest, masyadong maaga to, unlike sa mga 6,500 mAh phone na na-testing natin before. Anyway, next naman namin sinalang dito is yung isa sa pinaka-favorite naming game dito sa studio. Lagi ko naman yung sinasabi, which is Car X3. Pagdating dito, default settings lang, which is 445 settings. Di na namin binago kung ano yung default. Then, pagdating dito, nakakuha kami ng maximum 60 to 61 FPS. And then, nakakuha naman kami ng maintaining and also average na 55 to 60 FPS, which is a good FPS para sa game na to.
to dahil medyo fast pacing at marami din talagang nare-render dito lalo na doon sa mga city area. And speaking of city area, dito lang tayo nakakuha ng medyo mga drops which is 40 FPS which is common lang naman at papitik-pitik, hindi naman siya yung palagi nagda-drop as in may mga part lang na bago niyang i-render kaya medyo bumababa ng yung frame rate ng konti pero bumabalik din naman agad sa maintaining which is normal. And pagdating dito, nakakuha tayo ng 41 to 43 degrees Celsius after ng ilang minutong paglalaro dito. And actually surprising yan kasi most likely isa ang Car X3 sa medyo umiinit talaga na game sa mga extreme gaming test natin. Anyway, move na tayo sa mga game na yan at ngayon naman pumunta na tayo sa mga shooting games at walang pahinga galing sa Car X3 game. Next agad natin sinalang dito is itong Blood Strike. Bali pagdating dito, high resolution settings, highest graphical preset and then extreme FPS combo. Bali yung pinakasagad niya mismo. And pagdating dito, nakakuha tayo ng 145 FPS which is actually medyo surprising sa akin dahil hindi na natin kinakailangan pang ibaba yung ating graphic settings sa smooth para makuha natin itong 145 FPS. Meaning lang neto, ganun ka-optimize ang Blood Strike. And pagdating naman sa maintaining FPS na nakuha natin dito, naglalaro ng 130 to 144 FPS which is hindi ko na rin talaga napansin na naglalaro kami at napansin ko na lang nung nag-review kami ng footage. And pagdating naman sa drop niya, ang pinakamababa na nakita namin is 125 FPS and at the end of the day kahit bumaba pa yan ng less 100, hindi talaga natin mapapansin. However, medyo mainit-init itong game na to dahil nakakuha tayo dito ng 46 to 47 degrees Celsius. Ang advice ko dito babaan natin ang bahagya yung graphic settings para mas makakuha tayo ng mas less sa thermal. Medyo malaki din kasi talaga yung mapa ng mga battle royale games or mga shooting games kaya pagdating dito, understandable. And after din natin maglaro ng Blood Strike, pumalo ng 4 hours and 49 minutes yung overall playing time natin at dito na rin nalobat ng tuluyan itong ating Infinix GT50 Pro. Bale, ang pinaka-overall time niya is 4 hours and 49 minutes. Yan yung pinaka-tinagal ng battery niya. And mamaya mas pag-uusapan natin yung part niyan doon sa conclusion ng video na to. Sa ngayon, pagpatuloy na lang muna natin para tuloy-tuloy yung ating extreme gaming test. Anyway, chinarge lang muna namin to saglit and then salang na ulit. At ang next namin sinalang dito is itong Crossfire Legend or Crossfire Mobile. Pagdating dito, sinetup namin siya sa pinakasagad na settings which is extreme graphics and ultra FPS. Baliktad sila dito. Anyway, pagdating naman dito, nakakuha din tayo ng maximum 145 FPS and nakakuha kami ng average 130 to 144 FPS dito. Actually, wala tayong naging problema sa Crossfire Legend at wala din naman akong po na review or na testing sa extreme gaming test dito sa device to na talagang bumababa or at least hindi nahihit ang 120 FPS pagdating dito sa game na to. Kaya kung usapang Crossfire Legend lang, wala tayong magiging problema dito sa Infinix GT50 Pro and kahit sa mga low-end devices out there. Anyway, pagdating sa temperature na nakuha natin, 40 to 39 degrees Celsius lang which is isa sa mga game na malalamig dito sa Infinix GT50 Pro. Anyway, next naman nating sinalang dito is itong PUBG Mobile and mostly ito talaga yung gusto ng mga kaparekoy natin out there. And then pagdating dito, sinetup or sinaling naman siya sa FPS priority and para magawa yon, kinakailangan namin isetup sa super smooth yung graphics para ma-unlock namin yung ultra extreme FPS. And pagdating sa overall gameplay sa ganitong settings, solid and maintaining 120 FPS tayo dito. Actually, goods na goods and stable yung frame rate natin all throughout sa mismong gameplay or sa paglalaro namin dito. Siguro kung meron mga drop which is panaka-naka lang naman, which is bumaba ng 110, 117, which is normal, just I said, para sa mga game na kagaya nito. And gaya nga ng sabi ko, kahit bumaba pa yan ng less than 100, hindi nyo yan mapapansin. Kumbaga yung pinaka-endpoint nito, playable na playable ang PUBG Mobile dito sa Infinix GT50 Pro. And dito ko rin na-realize na maganda yung connection ni Infinix sa mga game brands since optimize siya sa mga normal or mga shooting games na madalas nating nilalaro. Anyway, yung nakuha nating temperature dito is pumalo lang ng 45 to 44 degrees Celsius which is common para sa PUBG Mobile sa ganitong set. Anyway, last game naman na sinalang natin dito is itong Garena Delta Force. And nung sinabi ko kanina na optimize itong phone na to sa mga shooting games, totoo yung sinabi ko. Dahil dito, sinetup namin siya sa FPS priority lang din ulit, smooth graphics and then 120 FPS combo. And pagdating dito, nakakuha tayo ng solid 120 FPS. Unlike sa ibang mga phone na nasalang ko dito na meron yung 120
120 FPS settings, sa 120Hz na rin sa display settings, pero hindi niya kayang ibigay yung 120 FPS. Kaya pagdating dito, mas napansin ko talaga at pinaka nakita ko talaga nung ginagawa naman yung extreme gaming test na optimize ang Infinix GT 50 Pro sa mga shooting games since kaya niyang i-unlock lahat ng highest FPS. Pero syempre, pagdating sa thermal, medyo ibang usapan na yun. Pero ganun pa man, okay yung overall performance natin dito sa Infinix GT 50 Pro. Pagdating sa mga shooting games, yan agad yung masisil ko pagdating sa part na to. And nga pala, nakakuha lang tayo dito ng 40 degrees Celsius sa Garena Delta Force. And after ng Garena Delta Force, na-hit na rin natin yung pinakahangganan ng extreme gaming test, and after ng 6 hours and 35 minutes na playing time, ay natapos na rin natin yung whole extreme gaming test. And ito yung overall conclusion ko about sa ginawa naming extreme gaming test. Unang-una, pagdating sa performance ng Dimensity 8400 Ultimate, alam naman natin na yan. Nakita na natin yan sa performance ng Poco X7 Pro last year. Kaya nag-run ng maayos yung mga games sa sinalang natin dito. Yun nga lang, merong mga games na hindi pa ganun ka-optimize, which is I understand dahil game problem talaga yon at hindi naman problema yung Infinix. And speaking of optimization, gaya nga nung nasabi ko kanina, halos lahat siguro ng mga shooting games na na-testing namin dito ay nakakuha ng maximum 120 to 145 FPS, which is good result, meaning optimize ang Infinix GT50 Pro para sa mga game na to. Which is yun yung pinaka-need natin dahil mostly ng mga gagamit nito, for sure, mga more on shooting games talaga yung nilalaro. Pero kung mahilig ka maglaro ng mga MOBA games, pasado din yan dahil goods din yung nakuha nating result nung tinesting natin to sa full review. Pagdating naman sa battery, yung kanyang performance para sa 6,500 mAh battery is just an average performance dahil yung iba sa mga 6,500 mAh phones na testing ko before, tumaas or mas mataas pa sa 4 hours and 49 minutes yung tinagal ng battery nila. Which is understandable din naman dahil nga gaya ng sabi ko, yung mga gaming features kagaya ng liquid cooling, meron din talagang consumption or medyo malaki-laki din yung consumption pagdating sa battery. Pero gusto ko lang linawin na connection pa rin talaga ni Infinix at the end of the day since kahit naman optimize yung phone, kung hindi siya optimize sa game or hindi pa optimize yung game sa phone, magkakaroon tayo ng problema at the end of the day. Kaya pagdating dito, good connection galing kay Infinix, which is I respect. Pero syempre, i-address natin yung elephant sa room, which is yung kanyang temperature. Nakita natin na talagang umiinit itong device ito kahit na naka-activate yung ating liquid cooling. Makikita natin dito na mostly nag-average talaga siya sa 40 plus degrees Celsius, which is maintain or consistent siya dyan sa part na yan. At may pagkakataon pa nga na na-hit natin yung 48 degrees Celsius. And kung ang tanong ninyo ngayon ano yun kapara ko, design lang ba yung liquid cooling na yan? Ang sagot ko dyan hindi naman. Kung papanoodin ninyo yung ginawa naming full review, tinesting namin doon yung overall na capability ng kanyang liquid cooling at napatunayan namin na gumagana talaga siya. However, kinakailangan natin gumamit ng external cooling fan para merong makapag-dissipate or makatulong sa pagpapalamig ng liquid cooling. Ang pinaka-idea kasi kinakailangan ma-remove yung mainit na na-absorb ng ating liquid cooling para lumamig yung mismong phone, which is kinulang si Infinix pagdating sa design nila kung ako yung tatanungin. Kaya pagdating dito, para masalba natin yung mas maganda and also mas smooth na temperature, kinakailangan natin gamitin or gumamit ng phone cooler kahit na yung kanilang included phone cooler gagana at gagana siya. So para sagutin yung mga kaparakoy natin na napapaisip, gumagana nga ba talaga ang liquid cooling? Oo, however, kinakailangan natin gumamit ng phone cooler, which is naiintindihan ko din naman yung sentimento ng iba about dito dahil nakakailang naman talagang gumamit ng phone cooler lalo na kung gagamitin natin sa public para tayong ewan yan. Pero kung kayo yung tao na mahilig mag-gaming talaga o kaya streamer, masasabi ko na good to buy itong Infinix GT50 Pro. And nga pala, gusto ko lang linawin na gagamit lang talaga tayo ng phone cooler dito if maglalaro tayo ng mga heavy games or talagang mga malalang AAA games. Pero kung more on MOBA games lang naman o kaya CODM at ilang mga magagaang shooting games, hindi na natin kinakailangan basic ginawa natin testing sa full review. Then, pagdating naman sa tanong na okay bang bilhin ng Infinix GT50 Pro, ang sagot ko dyan, oo, para sa mga tao na more on gaming talaga yung priority and also sa mga streamers out there. Kasi kung pag-uusapan natin yung presyo, which is isa sa pinakamalaking criteria talaga ng phone na to, di hamak na lagpak siya dito dahil napadami mga phone na mas malakas pa dito na merong mas mababang presyo. Pero yung mga gaming features absent sa mga phone na yon na nandito sa phone na to, which is naiintindihan ko rin. Anyway, dito ko natatapusin yung video. If meron kayong suggestion at meron kayong mga gustong idagdag dito sa video na to, comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin.